Okay, so last update tayo dito. Ibig sabihin na uwi na tayo. Pero muna tayo, habilin. Kasi ibang crowd kanina, like mga alas 10, alas 10, iba yung crowd dito sa bahay ni Tatay Digong. So ito yun, pinakahuling update. Yan, PDP laban. So yung dito, yung mga nagpuntahan kanina, ngayon actually marami sila. So galing sila sa Marilog District. So dated today is March 25, Tuesday. Time check alas 11:11 ng gabi. So ganyan kadami pa rin ng tao dito kahit gabi na, kasi mga vlogger natin intact pa rin sila, no. Although may na umuwi na isa. So ito yung mga nagmamahal sa mga Duterte family, no. Unconditional love, support to. Ito yung pang natin, pang response sa kanilang ginawang magagandang mga policies. So sa mga Davao pa lang, no, very laking pakinabang na sa mga taga Davao, kasi nga Davao City is a livable city siya, hindi yung scam. Kami mga taga Davao City, we can attest to that, no. We are the living proof. Kami yung pinaka-ebidensya. Wala kami mapapala kung sabihin namin maganda ang Davao, livable city ang Davao, Davao life is here. Wala kaming mapapala piso, kumbaga okay lang sana kung every time na alright. So bali ang tawag ito yung natin, parang ganti, no, bilang ganti natin sa mga Duterte. So yung kami mga taga Davao City, hindi naman kami kakapera like every time na sabihin maganda ang Davao, malinis, safety ang Davao, mura ang pagkain, disiplinado ang mga tao. May mga smoking area talaga siya, designated para sa mga magyoyosi, tapos wala kaming paputok. Every time na pinapromote namin yung Davao City, wala naman kaming kinikita dun Oo, wala kaming natatanggap na compensation or commission, di ba? Mula sa city. So bakit namin ipopromote? Makakanda traffic lang. Pero yun kasi yung totoo. Oo, kumbaga, yan kasi yung nakikita na, kumbaga, binigyan na kami ng magandang syudad, no? Pinaganda ng mga Duterte ang Davao City. Nilinis, literal na malinis, no? Wala kami nakikita mga basura kung saan nakakalat ng mga tao. Tapos malinis siya sa crimes, no? Ibig sabihin na almost zero crimes ito sa Davao City. Basta ngayon lang naman 'to nagkakanto, meron ng hold upan na nangyayari kasi nga balik lang yung mga adik. Oh. Tapos syempre alam niyo na, di ba? Syempre pilit ngang sirain yung reputation ng Davao City as one of the safest city in the Philippines. Actually, number 1, no? Consistently yan, dati pa yan. Hindi pa si Tatay Digong ang presidente, Davao City isa na talaga yan. Noted yan na one of the safest city in the Philippines. At least, no, pinaka-safe siya. Tapos ang police performance, ang galing, no? Talagang outstanding. Hall of Famer yata, if I'm not mistaken, the most active, basta may tawag doon sa parangal na yun category na pinaka-active yata. Basta active sila, yung hindi natutulog ba, hindi mga kagaya sa ibang mga presidente na puntahan ko, hindi ko nababanggitin kung saan, na magpa-platter ka sana pero wala, tulog. So aantayin mong gumising ng mga bad trip, no. Kaya nga sila, panggabi sila na-assign, di ba? Hindi sana kung matutulog lang din naman pala sila, hindi sana din na duty or nagpa-assign sila ng araw, day shift, di ba? Kung hindi kaya mag-duty ng gabi. Pero ito sa Davao City, ang galing, no, very active yung dating kapulisan dito, kaya meron silang award na yan, Hall of Famer or Grand Slam, basta pagkakaalam ko, lagi. And pangalawa, Marikina. Yan yung parang outstanding policeman, ganun, or working police. So Marikina. Ano pa ba? So yun na nga, binigyan na nga kami ng magandang syudad dito ng mga Duterte. Yung syudad namin nilinis, pinaganda, mas pinayaman, mas in-improve, di ba? Mas ginawang ligtas, tirhan ng lahat ng mga mamayan. So ano pa bang namin magagawa doon? I mean, ano ba bang gawin namin in return, no? Ano bang maiganti namin sa mga Duterte? Siyempre, thank you, words of thank you, pero sa totoo lang, hindi naman talaga din tumatanggap ng thank you itong mga Duterte, kasi ang katwiran nila, wala kayong dapat pasalamatan kasi trabaho namin yan. Deserve ninyo na magkaroon ng magandang serbisyo, deserve ninyo magkaroon ng magandang syudad, deserve ninyo na magkaroon ng mga working mayors or working ng mga public officials, ganun. So no need to say thank you kasi obligasyon namin yan. It's our sinumpaan, no? Yun yung parang pinaka-covenant
sinumpaan at saka yung pinakabukasyon nila yan. So deserve na ninyo mga taga Davao na bigyan ng magagandang serbisyo. Kaya huwag kayong magpasalamat kasi trabaho namin yan. Kami ay inyong ubos na sulugoon. So ano ba ibig sabihin ng ubos? Humble, no? Sulugoon, servant. I am your humble public servant. Ganon. Kaya yung kanyang mga kanta, You Raise Me Up. Ano pa ba? So, yun na yung parang namin, maibalik sa mga Duterte. Kasi hindi nga sila tumatanggap ng thank you. So, ipopromote na lang namin yung Davao City. Kasi once na ipromote namin yung Davao City, ang magiging nun, syempre, sino ba ang mayor? Kasi reflection yan eh. Pag maganda ang isang syudad, edi may karapatan na ipagmayabang or magmayabang ang mayor. Ay, tatay ko mayor sa Uy, pinsan ko mayor dyan. Di ba? Oh. Ngayon, pangit ang syudad. Iyabang mo pa ba? Aba, uy, pinsan ko mayor dyan. Or pinsan, kamag-anak namin, tatay ko, tiyuhin ko yung mayor dyan. Oh. Niyabang mo, flinex mo yung mayor na kamag-anak mo, yun pala, wala na palang kwentang mayor, di ba? Walang nagawang proyekto, ang pangit. Ang pangit ng syudad. So, ganun yun, no? So, every time na pinopromote namin yung Davao City, yun na yung pinaka-return namin kay Tatay Digong na favor. Na pinaganda ang Davao City at promote naman namin ang Davao City, which is reflection sa mga Duterte. So, magandang syudad is equivalent to the best ang mayor. Gano'n, no? Pag walang kwenta ang syudad, mahirap ang isang syudad, walang progress, walang pag-aasinso, kulilat, no? Sa lahat ng mga kahililang mga highly urbanized city, mahirap na syudad, third class municipality pa rin, fifth income class municipality, di ba? So, napakatagal ng panahon, mas marami ng mga resources sana, but still nananatiling mahirap. So ibig sabihin incompetent, inutil ang inyong mayor. That's the pinaka easy na mag-evaluate. So kung tingin mo yung maganda ang iyong syudad, progressive, mayaman, maraming mga establishments, maraming mga businesses, mayroong Jollibee, McDonald's, SM, ibig sabihin basta may mga ganun isa lang yan eh. Kasi ang Jollibee, McDonald's, hindi naman talaga yan sila magpo-put up ng business sa isang lugar kapag sa feasibility study ay bagsak. So ano ba yung feasibility study? Yan po yung yung pag-aralan mo na yung consumerism ng isang lugar, like sapat ba ang dami ng tao? Tapos yung dami ng tao, ano ba diyan? May mga income ba lahat yan? Meron ba silang kakayahang mag-purchase? Meron bang mataas ba ang purchasing power nila? Baka maraming tao lang, igutom naman, wala namang trabaho lahat, di ba? Kasi nga walang hanap buhay. Kasi bobo nga ang mayor, hindi marunong gumawa ng mga livelihood program, ganun. So, yung mga McDonald's, Jollibee, hindi yan sila magpo-put up ng isang business or branch nila sa isang lugar kapag walang hindi makasustain ang kalang business kasi nga walang pera ang mga tao. Kasi mahirap kasi bobo ang mayor, ganun yun. Pero kung isang syudad, kahit pa third income class municipality lang siya, pero meron na siyang McDonald's, Jollibee, di ba? Mayroong mga shopping mall like may Gaisano Mall or merong NCCC Mall o grocery. So, ibig sabihin yan, competent ang inyong mayor. Magaling. So, yun lang siguro. At update natin dito basta maraming tao pa rin dito. Time check tayo ngayon. It's 11:19 na ng gabi. Mag-aalas 12 na. So, we have to say bye-bye sa inyo dito. Mga volunteer, no? Mga Duterte supporter na nag-aantay dito sa labas ng bahay ni Tatay Digong. So, we're done. And, kita-kits sa March 28. Ingat kayo mga OFW.